6. Luke chapter 6, verse 46. Okay? Luke chapter 6, verse 46 hanggang 49. Babasahin ko po, okay? At pakisundan nyo na lang ng inyong paningin. Ganito po ang ating matutunghayan. Sinabi to ni Jesus, ha? Bakit nyo ko tinatawag na Panginoon, Panginoon, kayong di naman kayo tumutupad sa mga sinasabi ko? Sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumapit sa akin. Take note, ha? Lumapit sa akin, those people who are desiring to come to God, and then sabi dyan, nakikinig ng aking salita. Nakikinig, ha? Okay? Hearing. And then, anong sabi ng kasunod? At nagsasagawa. So, you must understand, lumalapit, okay? Hearing God's word, and doing God's word. In fact, yung hearing and doing God's word, iisang salita lang yon, listening. Because hearing and listening again and again, magkaiba ho yan. Tuloy po natin. Siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at bumugso ang tubig, hindi natinag ang bahay na itinayo sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Ngunit, ang nakikinig naman ng aking mga salita at hindi tumutupad nito ay katulad ng isang tao na nagtayo ng bahay ng walang pundasyon. Okay? Ewan ko sa engineering, Tita, kung anong tawag dyan. But for a normal rendering, ang ganitong klaseng kaisipan is what we call foolishness. Tuloy po natin. Nang bumaha, so wala siyang pundasyon eh. Nang bumaha, bumugso ang tubig sa bahay na iyon, kaagad itong bumagsak at lubusang nawasak. Hindi lang basta bumagsak ha, lubusang nawasak. Hindi lang basta bumagsak. Napakatindi ng pagbagsak. Bakit? Nakinig eh. Kaso hindi siya nabuhay. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po, Ama, sa gabing ito. Father, we ask, forgive us, Lord, sapagkat kung marumi po ang aming puso, ay sigurado po hindi po namin maririnig ng tama ang iyong salita. May pagkakataon na baka lumabang po kami, mga tuwiran, magbingi-bingihan, or ipasok sa isang tenga, ilabas sa isang tenga. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, lahat po kami ay patuloy niyo pong turuan. Lahat po kami, Panginoon Diyos, sapagkat wala pong tao dito na hindi po kailangan ang iyong presensya, hindi po kailangan ang iyong paggabay. Lahat po kami, Panginoon Diyos, kailangan po namin ito. Kaya, Panginoon, minsan pa, samahan niyo po kami sa aming po mga pag-aaralan. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Mari na po tayong maupo. Ang simple lamang po na title po na mensahe po natin, The Foolishness of Hearing God's Word. The foolishness of hearing God's Word. At first, parang, ba't ganyan yung title? Okay? Samantalang nakikinig ka naman. So the question will be, it is possible ba na tayo po'y mangmang kapag tayo po ay nakikinig or narinig lang natin ang salita ng Diyos? And the answer is, yes. A person can be foolish kapag alam niya lang ang salita ng Diyos at wala siyang pagsasabuhay nito. Now, dito sa ating pong simpleng nabasa, mga kapatid, mga minamahal, salamat po itong paalala sapagkat napakahalaga po nito. Among so many churches nowadays, when we talk about the word success, sometimes it refers to the number of people. Sometimes it refers to the numbers of ministry. Sometimes it refers to the emotion given to that ministry. Kaya kung mali ang ating pong relasyon sa Panginoon, mali ang ating magiging panukat. At kapag mali ang ating panukat, ang malaking epekto po nito ay sa ating paglakad bilang isang mananampalataya. Sapagkat walang pundasyon, walang tibay, walang katotohanan sa ating pong paglakad bilang isang mananampalataya. Now dito, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. In fact, it is so beautiful, mga kapatid, may kurot sa puso. Parang mali May suntok Di ba?
merong dagok na kinakailangan po nating harapin. Sapagkat lahat po tayo ay nakakarinig ng salita ng Diyos. Tama po ba? Sometimes you are so eager to listen. Alam ko siguro merong inspiration, may instruction, di ba? Meron po mga ganung bagay eh. But when we talk about listening to God's Word, mga kapatid, mga minamahal, it is both hearing and doing. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yon. In fact, if we're going to look yung standard ng Panginoon ng success, in Joshua chapter 1 verse 8, it's very clear, tama? 1 verse 8 and 9. Tingnan nga po natin. Sabi po dito, isa-segue ko lang, in Joshua, sabi dyan, this book of the law, okay, it refers to the commandment given by God to the Israel. In short, nagbibigay ng panuntunan sino? Ang Diyos. Okay? God's Word. Basta ang bottom line, ito ay salita na ibinigay sa mga tagasunod ng Diyos. Although it's not talking about the church, pero meron din namang ibinigay sa iglesia, tama? At kapag ang salita ng Diyos ay naisa sa buhay, ang sabi po ng hulihan ganito, okay? That thou mayest observe, anong sabi dyan? To do. Not just to memorize. Although memorizing is good, kasi nga panlaban po natin yan, sapagkat ang unang atake ng kaaway, it's in the mind. Pero hindi lang nagtatapos doon. So ang sabi dyan, that thou mayest observe to do, okay, to all that is written therein, for then thou shalt make thy way. Ano sabi dyan? Prosperous. Pinag-aralan natin si Jose. Tama? A prosperous man, nalaman natin, is by having connection, pagkakaroon po ng, alam mo yun, dikit na relasyon sa Panginoon. So dito sa pagkakataong ito, we're talking about God's Word. In a sense, mapapalapit tayo sa Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng panuntunan, nagbibigay ng kagalingan, nagbibigay po ng gabay po sa atin. So dito, ang sabi dyan, and then thou shalt have good, what? Success. Ang pangit nga lang po ng panahon po natin ngayon sapagkat when we talk about prosperity and success, it always defined by a worldly standard. Nawa, hindi tayo ganon. If we're going to define, kung bibigyan natin ng pakahulugan yung salitang prosperity at yung katagumpayan o yung success sa pamamagitan ng panuntunan ng mundong ito, kawawa ho tayo. Kaya maraming tao hindi nila naiintindihan Hebrews chapter 12. Living by faith. Although maraming, alam mo yun, mananampalataya, by faith, lumakad, sina Abraham, although nagkaroon po sila ng success, meaning it is in God's sovereignty, ang Diyos ang nagbibigay. Kaya niya magbigay ng katagumpayan at ng material na bagay. Bakit ba hindi? Wala namang imposible sa Panginoon. Pero paglilingkod sa Diyos, hindi nalilimitahan ng mga bagay na material. It is so beautiful at yung mga end, kung babasa yung Hebrews chapter 12, may mga mananampalataya doon, hindi nila nakuha yung promise, sabi nung ganon. Some of them, binato ng buhay, hinati, pinakain sa leon, nagdamit ng basahan, kumain ng balang. And yet, ang mga buhay ng mga taong ito ay naging maayos sa harapan ng Diyos sapagkat lumakad sila sa pananampalataya. You see, when we walk by faith and not by sight, remember, it pleases God. Pag lumalakad po tayo sa pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin, sapagkat alam naman natin na lumalakad sa paningin, they are prone to lust of the eyes. Kasi kapag mata, dali kang mainggit, dali kang magalit, dali kang manira, madali kang ma-discourage. Kasi ang nais ng Panginoon, lumakad tayo sa pananampalataya sa pamamagitan ng mga panuntunan ng Kanyang salita. Salita ng Kanyang pangako, salita ng Kanyang panuntunan. Mga kapatid, kung hindi ho natin babantayan ang ating paglakad, hindi ka magiging matalinong mananampalataya.
Kung sino-sino yung sinasamahan mo. Basta bakit ba natin lagi sinasabi paulit-ulit na sinasamahan? Kasi malaking epekto to sa buhay ng mananampalataya. The word is influence. It doesn't necessarily mean tao siya physical. Okay? Maybe it's an app that influences your mentality, your emotion, na kinakailangan nating bantayan. Kasi sa isang mananampalataya, you should be driven by faith and not feelings. Kasi ang feelings, madaling makadaya. Pakiramdam ko, di na ako pinapansin sa church na to. Pakiramdam ko, di na ako masaya. Kapag sinunod mo yan, panalong kaaway. Sapagkat ang mga bagay na yan ay hindi galing sa Diyos. You see, ang ganda ng sinabi ng Panginoon, no? Check niyo po tingnan po natin. In verse 46, sabi diyan, bakit niyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, kayong hindi naman niyo tinutupad ano sabi diyan? Sinasabi ko. You see, words are important. Because in this words, specifically, meron kapangyarihan. Tama? Lalo-lalo na kung galing po ito kanino? Sa Diyos. Kaya kung hindi tayo nagre-rely sa salita ng Diyos, kagaya ng pangako ng Diyos, panuntunan ng Diyos, paalaala ng Diyos, ang hirap mabuhay bilang isang mananampalataya. Para ka lang naglalaro sa panahon na, alam mo yun, nasasayang ang maraming oras na dapat tumututok po tayo sa Kanyang salita. Kasi kung di tayo tututok sa Kanyang salita, there's a lot of discouragement. Sa trabaho, lahat, kayang gamitin ng kaaway. Kahit kamag-anak mo. Kaya nga, ang magmahal, higit kanino pa man sa Diyos, kahit sa kanino pa yan, kamag-anak, mahal sa buhay, ay hindi karapat-dapat na tawaging, alam mo yan, tagasunod ng Diyos. Hindi sinasabi nito na baliwalain natin ang ating kamag-anak. No, that's not it. Kundi sinasabi dito yung the highest priority that we should have, kanino dapat? Sa Diyos. Sa Kanya dapat. So you see, when it comes to the Word of God, it is so possible, posible, na nakikinig ka every Wednesday, every Sunday, but in reality, you are living a foolish life kasi di mo naman naisa sa buhay. Pwede naman yun At ang daming tao, specifically mananampalataya, ginagawa ho ito. Bakit? Iniisip niyo lang ba yung mga nagba-backslide? Hindi. Madaling mag-backslide nang nandiyan kayo sa loob ng church. Kasi hindi obvious. Pero in reality, ang layo mo na sa Lord. Yung mga talagang bumalik sa dati, talagang di na lang natiis. Pero meron kasi mga tao na ang galing magkunwari. Meron silang motto, fake it till you make it. Fake it till you make it. Kaso hindi ubra yan sa Panginoon If you're faking it, lalo na kung di ka mananampalataya, you will be left behind. Maiiwan ka. And I don't understand, and I cannot comprehend the idea na sinasabi mong mananampalataya ka, sinasabi mong, I don't know, kung sinasabi mo kung mahal mo ang Diyos, and at the same time, nagle-lay low ka sa paglilingkod sa Kanya. Parang imposible naman yata yun. Kasi kapag ginawa mo yan, isa kang ingratong tao. Hindi ka marunong pasalamat. Bakit? Sa palagay niyo, yung magpaalam lang sa akin na, alam niyo, mag-a-attend lang. Hindi. Pwede itong gawin ng kahit na sino. Nakikinig po ba kayo? Kaya pala totoo yung sinabi ng Panginoon. Malawak ang daan patungo sa kapahamakan. Ngunit, makipot ang daan patungo sa kaligtasan
at kokonti lang ang makakasumpong nito. Ngayon naman kayong mananampalataya, huwag nyo nang ipilit. Kasi ang hirap ipilit sa isang taong hindi totoong nakakilala sa Panginoon na ipakilala ang isang bagay na spiritual. Hindi niya talaga tatanggapin yun. So kinakailangan ingatan niyo din po yung paglakad ninyo. Again, because influence are so important. So kung may mga dati tayong kasama na hindi na tama ang paglakad sa Panginoon, so ingatan niyo mabuti kung paano kayo makipag-usap sa kanila. Ano naman pakialam ko kung pinag-uusapan niyo, but my concern is your walk in faith, your walk in Christ. Kasi sa panahon, ang daling madaya ng tao kapag malayo tayo sa Diyos. Hindi sinasabi ditong hindi sila mabuti. Ang sinasabi kasi dito, mangmang. Pastor, mabait naman sila. Oo nga. Kaso nga lang, they have chosen foolishly. Kung Kristiyano man o hindi, they have chosen foolishly. Kaya pala totoo yung sinabi ng 1 Corinthians, bad company corrupts good manners. So choose kung kanino kayo makikipag-interact, makikipagbiruan. Kasi minsan sa gusto, may mga biro minsan eh. Alala ko, may nagbiro sa isang nag-a-attend dito. Oh Brad, nag-a-attend ka pa pala dyan, tinutukoy itong church. Kasi umalis sila ng hindi good yung standing. Samantalang pinag-aralan naman natin, kung aalis ka ng church, kinakailangan maayos. Tapos maririnig mo sa kanila ngayon, gano'n, ano magiging impact sa'yo? No? Sige nga. Is it a positive one or a negative one? What does it imply? Ano gusto niya sabihin? You see, believers, ingatan ninyo ang inyong paglakad. Kung mali ang sinasabi ko, tignan niyo mabuti. Kaya nga sabi ko nga, meron kayong talino. I hope may talino talaga. Kasi ang talagang matalino sa Panginoon, lumalakad ng nasa Panginoon. Kasi may mga dati kayong kasama, tayong kasama, na wala nang paglakad ngayon. Kahit kamag-anak niyo pa sila. Kapag hindi yan nagko-contribute sa paglago niyo sa pananampalataya, have nothing to do with them. Kung kakausapin niyo sila, isa lang ang gagawin mo, ipakilala mo si Kristo. Hindi sabihin na hindi mo sila kakausapin. Kausapin mo pa rin. Kasi yung kakausapin mo, kailan ka babalik kay Lord? O bakit naman? Ba't mo nasabi yan? Kasi hindi ka na namin kasama eh. Ngayon, kung talagang kay Lord ka, kamusta na yung devotional life? Kung na kay Lord ka, ba't ka umiinom? Kung na kay Lord ka, ba't wala ka sa tamang, alam mo yun, proper courtship in a relationship? Nagigets niyo? Kasi kapag mali ang ating pundasyon, di ba? Mali ang magiging, alam mo yan, yung bawat pagtatayo kasi, ganito yan. Sa isang pundasyon, kaya ka naglalagay ng pundasyon kasi may tatayo ka. Tama ba? Si tita dito, engineer, yan, magagabayan niya ako when it comes to this one. Hindi ka magtatayo kung walang pundasyon. At kapag may pundasyon, sigurado may tatayo ka. As a believer in Christ, binibuild po natin yung relationship natin kay God, yung growth natin sa Panginoon, yung mga talents and gifts na pinagkatiwala sa atin. So we should build that on the foundation, on our relationship. Kanino? Kay Kristo po lamang. Kasi kapag wala yung foundation na yan, it can be easily crumble down. Sigurado, matitibag yan. Kaya maraming mananampalataya, at the end of the day, wala silang lakas, alam mo yun, kasi nga, yung pagtatayo nila, wala sa Panginoon. Wala sa Panginoon. So ano yung makita po natin? What's missing? Number one, we need to understand that solid foundation, okay, kapag tayo po ay sumusunod sa Panginoon, we have a solid foundation that cannot be moved. We have a solid foundation that cannot be moved.
So ngayon, kung talagang mahal mo ang Panginoon, dapat alam mo yung tinatayuan mo. Kilala mo yung sinasamahan mo. Kapag pangit ang influence, hindi mo sasamahan yan. Kasi natutunan mo huwag kang makipamatok sa hindi mananampalataya. Ay, hindi yung suggestion. That is a command. O, balikan natin sinabi ng Lord. Okay? Sino daw yung matalinong tao? Yung nakikinig at ginagawa. Yung talino na matandaan mo yung information, pwede yun Pero ang totoong nagbibigay ng kaluguran sa Diyos that glorifies God is when God is saying something, kapag meron siyang sinasabi, sinusunod mo. At ang sabi ng Panginoon, yung ganun tao, patalino. Galing, no? Sila yung patalino. Hindi sinasabi kung valedictorian ka, kung meron kang laude. Walang kwenta lahat yan Amen? Sigurado kayo? Nag-amen kayo? Walang kwenta yun Sapagkat anumang bagay na hindi nasusunod ang kalooban ng Diyos, anumang katagumpayan sa mundong ibabaw, sabi ng Apostle Paul, those are what? Dung. Walang kwenta. So as a Christian, we should have a solid foundation that cannot be moved. So kung ikaw ay nakikinig, yun dapat. So paano natin malalaman kung talaga meron tayong solid foundation kay Kristo? Simple lang. Yung inaasahang barkada, tanggalin mo yun. Tingnan natin kung mananatili ka kay Kristo. Yung trabaho na, alam mo yun, kinakamatayan mo, sige, tanggalin mo din. Tingnan natin kung mananatili ka na kay Kristo. The highest priority in a believer's life, si Kristo. Si Kristo. Pangalawa, ano meron tayo? Strength to accomplish a God-given task. So kapag ang isang matalinong tao sumusunod sa Panginoon, okay, sa kanyang salita, we have strength to accomplish a God-given task. Tandaan po natin ito kung para sa Diyos ang isang bagay, alam mo yan, kung para sa Kanya ang itinatayo po natin, sigurado, bibigyan Kanya ng lakas. Amen ba? Ngayon, pag wala ka kay Lord at may ginagawa ka, yung lakas na yan, ikaw lang. Kahit nasabihin mo sa ministry yan, kapag ang puso mo wala sa Lord, gumagawa ka sa sarili mong lakas. And then at the end of the day, mapapagod ka, sigurado yun. Kasi ang totoo, wala ka naman sa Panginoon the first place. So walang lakas. Walang lakas na nagmumula kay Lord na kaya mag-sustain sa iyo sa pinapagawa niya. Kasi ang gawain ng Panginoon ay masusustain lang sa pamamagitan ng lakas na ibinibigay rin mismo ng Panginoon. Sapagkat hindi kayo padadala ng Panginoon sa isang gawain na wala yung provision ng kanyang lakas. Lakas na galing sa Diyos. Ang nakikinig sa aking salita, sabi ng 47, at nagsasagawa ng mga ito, siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. I don't know you, pero hindi yung madaling maghukay ng malalim. Tama? Takes a lot of work. Pagiging mananampalataya, aminin hindi, nakakapagod. But you know what? At the end of the day,
fulfilling. Eto pa, pag napagod kayo, nag-offer si Lord ng kapahingahan. So wala kayong dahilan para huminto, mga kapatid. Kung bakit ka napapagod, actually hindi pagod, you're out of focus. Kasi yung taong focus, kapag alam niya kung para saan yung ginagawa niya o para kanino yung ginagawa niya, hindi yan basta-basta napapagod, tutuloy at tutuloy pa rin yan. Kung bakit siya napagod, hindi naman yung trabaho, yung focus. Sabi nga ng kasabihan, yung tao nagmamahal, bundok man ay akyatin, 3 ilog man ay tawirin, masilayang ka lang. Hindi ko lalo kasunod eh. Ito lang gusto kong i-point out doon. Ang tao nagmamahal at talagang mahal niya ang Panginoon, magpapatuloy yan. Magpapatuloy yan. Walang pagdududa. Unless kung meron ka ng mahal na iba. Tama? Ang tawag sa taong hindi totoo ang pagmamahal niya sa Panginoon, salawahan. May iba. Kasi kung focus ka lang kay Lord, hindi ka talaga mapapagod eh. Kasi imagine mo, at the end of the day, may blessing. And then habang nagtatrabaho ka, kapag napagod ka, may kapahingahan. Anong dahilan mo para hindi maglingkod? Sige nga. Wala. Wala. Wala talaga. Number 3 and last. Ano yung meron? Solid foundation that cannot be moved. Strength to accomplish a God-given task. And number 3, sound mind in the midst of depression, discouragement, and disappointment. Tuloy-tuloy na natin yan. Okay? Sound mind in the midst of depression, discouragement, and disappointment. Pag sinabi nating depression, it's a state or a condition ng isang tao na hindi niya na kaya depressed. Nasa punto na siya na gusto niya na mag-quit, gusto niya na bumigay. Minsan yung salita ng depression, yung mga taong bumigay na eh. Ano nangyari dyan? Depression. Bumigay yung isip. Ang isang taong na kay Lord, naniniwala ako, hindi yan madidepress. Kasi kilala niya kung sino yung pinagkatiwalaan niya. There is a study conducted sa mga believer and non-believer in regards to hardships in life. And they have found out, nagkaroon na parang, I don't know kung CT scan, in-scan yung utak nila. Anong nangyayari sa isang mananampalataya pag may problema? There's something that lighting up, may lumiliwanag sa utak ng isang mananampalataya pag nagkakaproblema. Actual, sayang hindi ko lang na-save yung video, long time panood yun. Pero sa isang mananampalataya, it's so dark pag may problema. Kumbaga para bang, alam mo yun, yung molecular structure ng utak, alam mo yun, sinisira niya, kinakain niya yung mga tissue sa loob. Hindi ko kaya explain, pero isa lamang ibig sabihin nito, mga kapatid. Kapag mananampalataya ka kay Kristo, naliliwanagan ka sa mga bagay na dapat kang maliwanagan. Kaya pala totoo yung sinabi ng Panginoon, I am the light of the world. I am the light of your world, sabi ng Panginoon. Galing, no? So meron tayong sound mind. Ano ba yung sound mind sa Tagalog? Katinuan ng pag-iisip. Kahandaan ng pag-iisip. Ano sabi dyan? Discouragement. From the word courage. Tapos nilagyan ng discouragement. Nawalan ka na ng lakas para magpatuloy. Discourage. So kapag sumusunod ka sa panuntunan, sa salita ng Diyos, hindi ka madi-discourage. Kasi yung lakas mo, hindi sa'yo, kundi sa Panginoon. Sino nakaka-memorize dito ng Isaiah chapter 41 verse 10?
Lagay mo nga sa screen, Isaiah chapter 41, verse 10. Bago-bago kaming Christian, yan yung mga usong memorize noon. Okay? Isaiah 41, verse 10. Sabi dyan, ganito. Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Ganda, no? Para siyang awit ng pag-ibig ng Diyos atin. Bagaman sabi nga kanina, sino ba naman tayo para ibigin ng Diyos? Kasi nature na ng Panginoon na magmahal eh. So God has given us such promise. Okay? Although sa Israel yan, pero pwede natin i-claim yan, sapagkat ang Diyos naman talaga natin, nagbibigay siya ng kalakasan. So when you are discouraged, alam mo yun, God will comfort us. God will strengthen us. So depression, discouragement, and disappointments. Ano naman disappointment? From the word appoint. Nakatakda, kaso hindi nangyari. Disappointment. Ganda ng language, ano? Depression, you are depressed. Diba? Para bang pinipit-pit ka, ayaw mo na magpatuloy at gusto mo nang pumutok. Discouraged naman, alam mo yan, nawalan ka ng lakas ng loob. Nawalan ka na ng drive para magpatuloy. Discouragement. Disappointment naman, yung appointed na time, na tao, na sitwasyon, na inaasahan mo, hindi nangyari. Ano nangyari ngayon? Disappointed ka. Kapag alam mo ang salita ng Panginoon, hindi man dumating yung inaasahan mo or opposite man yung dumating, hindi ka madidisappoint. Kasi yung portion mo, sino? Si Lord lamang. Ganyan ang nangyari kay Jose. Napansin niyo? Nagtatapat naman siya. Ba't pinagkamalan siyang manyakis? Na-disappoint ba siya? No. In-interpret niya yung dream ng dalawang newfound friend niya, yung NFF niya. Kaso nga lang, yung isa, kinalimutan. Kasi yung isa namatay na kasi binitay. Na-disappoint ba siya? Hindi. Kasi yung kanyang portion, yung kanyang bahagi, yung kanyang, alam mo yun, pagmamay-ari, hindi man material, alam niya, kasama niya ang Diyos. Kasama ni patience doon. Kasi sa takdang panahon, in God's appointed time, binless siya ng Panginoon. I believe, kailanman hindi hinabol ni Jose ang kayamanan, kasikatan, kapangyarihan. Ulitin ko, I believe, si Jose hindi niya hinabol ang kayamanan, kasikatan, at kapangyarihan. Bakit? Kontento siya sa Diyos. Yun yung sinasabi sa Matthew chapter 6, verse 33. Ang mga bagay na tinanggap niya, karagdagan lang. But in reality, kumpleto po siya. Alam niya bakit nangyari lahat ng ito? Kasi nga, babalik po tayo, kasi alam niya ang salita ng Panginoon at naisa sa buhay. Mga kapatid, it's a good reminder to us to walk in what? Wisdom and not in foolishness. Hindi sinasabi dito, Pastor, mabait naman na, oo. So nga lang, mangmang ka eh. Pumili ka ng tama. Hindi ba nag-uusapan dito, Pastor, mabait naman, hindi. Ang tanong dito kung hindi mabait o masama ka, hindi yun ang tanong eh. Sa pagpipili mo ba, nagiging mangmang ka or matalino? Mga kapatid, it's about time for us. It's about time for us to walk in wisdom and always, always in the newness of life. Paano yun? We need to listen to the Master. Sasarado ko in John chapter 10. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Sumusunod ka pa ba sa Diyos? Ang sumusunod, sa buhay, sabi ng salita ng Diyos, matalino. Kaya, anuman ang dumating, bagyo man ng buhay, sandamakmak na problema, dahil nakatayo kay Kristo,
nananatili. Yung wala kay Kristo na nangyari, bumagsak at hindi lang bumagsak, matindi ang pagbagsak. Bakit? Alam mo na yung salita ng Diyos eh. Kaso lang nga lang, di mo isa nabuhay. Hindi ka lang basta babagsak, matindi ang pagbagsak mo. Yan ang paalala at panuntunan ng salita ng Diyos. Ay po, lahat tayo tumayo, tayo po'y manalangin. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, salamat po, Ama, sa mga salita. Salamat sa mga paalala. Salamat sa mga suway. Ang bagay na ito ay mahirap lunukin, mahirap. So, pero ang mga bagay na ito po ang buhay. At ang buhay ay matatagpuan lamang sa iyo. Ay nasamahan niyo po ang iglesia. Mabuhay po kami sa Espiritu at Katotohanan. Sa iyong salita, nagbibigay ng kagalingan, pagtutunan, asa. Meron man sa aming kalagitnaan ng buwan, nasa punto ng kanilang buhay, napapagod na po sila. I pray for these people, God. May your peace, comfort be with them, God. Ay naninindi po, ano kung ano yung kalalagayan, sitwasyon nila. Hindi dapat po namin alalahanin kung ano yung kalalagayan ng aming puso sa iyo. Our words, O God, not just be a flowery words, hindi lamang po nawag sa bulaklak na salita. Kundi ang aming puso ay makita niyo po ng totoo, Panginoon Diyos, na hubad na wala po kami nilalaman. Patawarin niyo po kami, Panginoon Diyos. Kahabagan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po. Just a simple church. Our only desire, O